Good afternoon, good morning, and good day sa lahat sa mansulok ng ating mundo. Ah, itong vlog ko na ito, wala kasi akong editor. Yung anak kong 11 years old, editor ko kasi. Marami kasing ipapasok, kaya nireserve ko. Meron kasing nag-message sa akin at tumawag kung pwede magkaisa ang sambayan ng Pilipino tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Na kung saan noong February 22, nanawagan sila, mayroon silang press releases o press release. Ang releases kasi marami silang pinadala. Ang gusto nila, magkaisa ang mga leader sa bansa tungo sa pag-unlad ng ating bayan. Mangyayari ba yun? Mangyayari yan kung ang isip natin ay para sa ating bayan. Pero kung may mga personal na mga intereses, yan yung problema natin sa bansa. Yung mga personal. Sana kailan mangyayari ang ganong kaisipan. Kaya nga nananawagan ako sa lahat ng ating kababayan na magkaisa tayo. Dahil lugmok ng ating bayan dahil sa sobrang politika. Itong administration na nga lang wala pang 6 na buwan, may mga plano na sila. Si First Lady, narinig ko. Ang iniisip niya na si Sandro sa politika. Unang bulusok pa lang yun, yun nakaganang nasa isip. At yung mga plano, pera, magkano papasok sa kanila kasi may mga maitim na balak. Diyos ko. So sana itong grupo na ito malaking maitulong, malaking impluensya sa ating kababayang Pilipino. Nang hangad nila sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Ayaw na nila sa mga trapo na politician. At isa sa ako sa tinawagan nila na baka daw makatulong ang Vanguard of Democracy sa kanilang mga layunin. Ano ba ang layunin nila? Ang layunin nila, isa na rin yung nabibiktima o nabiktima ng anumang karahasan sa ibabaw ng mundo. At kaunlaran at kapayapaan ng bansa, yun ang kanilang primary goal sa ating bansa. Ano nga ba itong sinasabi ko? Ito yung DOJ, pero hindi Department of Justice pero justice pa rin. Kaya nga lang, hindi department, kung hindi Defenders of Justice ng kanila. So, napakaganda pakinggan, marinig. DOJ, bigat sana magiging totoo ito. Magiging totoo sana ito. Tutulungan natin to. Dahil kami sa Vanguard of Democracy, handa kaming tumulong para sa kabutihan ng ating bayan. Kaya nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino
na magkaisa tayo ay belated happy anniversary sa aking class OPC 32-91. March 1, kahapon yun. Although nagbati na ako, pero ngayon lang nalalak pala sa aking vlog. Happy anniversary. OPC 32 Bato, na kung saan ang aming class ay nakamit rin ang pinakamataas na award, posthumous Medal of Valor, the late Lieutenant Jose Bandong, Special Forces, na abot niya ang aming yung pinakamataas na award, Medal of Valor. Simple lang siya noon, pero hindi natin alam. Alam niyo kung bakit siya na rin Medal of Valor? Only to sacrifice yung kanyang buhay para lang masave niya ang kanyang kasamahan at ang mga important dokumento sa grupo nila. Dahil alam niya, pabigat pa siya sa kanyang grupo. Pabigat pa sa kanyang grupo. Dahil tinamaan siya. Dahil pag-recover sa kanyang mga kasamahan. Ito ay nangyari sa Mountain Province. April yun eh. Hindi ko lang malaman kung anong year, anong araw. April 1992. Yan rin ang araw ng aking encounter sa Ijidulay, Lawang, Northern Samar. Kaya ko alam kasi siyempre mga bagong second lieutenant, tawagan ng tawagan sa radyo. So, yun, monitor namin. Monitor ko. Basta April yun, hindi ko lang matandaan kung anong araw. Ako saan napalaban rin kami. So, at patuloy ko, kaya ganon, nag-request siya ng fire support artillery. Ano yan? Location at my position. So meaning, identify na ng higher headquarters na ang grade coordinate ng tropa. Kaya nagsabi niya fire at my position kasi yung alam niya, yung tao niya, naka-withdraw na. So talagang ibinuwis niya na ang kanyang buhay para sa bayan. So yun yung OPC 32-91. Okay, patuloy ko sa Department of sa Defenders of Democracy. Actually kasi ang pangalan namin nung una, nung pinaregister namin sa Secret Exchange Commission is Defenders of Democracy. Umabot nga kami ng 1 taon bago na aprobahan. Dahil una may kapangalan. Pangalawa na ina-analyze ko bakit ang tagal. Kasi anti-corruption kami in anti-communism. So daming kalaban namin doon sa ahensya na yun. Sa korupsyon at makakaliwa. Kaya maaring natagalan kami. Medyo nga na-edit yung mga mission namin in objective goal. Yun nangyari sa amin. So, patuloy ko. Kaya ang pangalan namin ay Vanguard of Democracy. So, tuloy ko yung Defenders of Justice na pinamumunuan ni Chairman, the former Secretary Billy Ka. At tumawag sa akin si General Kita, the former Undersecretary of Anti-Retive Authority. Allow me to read their press release na ibinigay sa akin para sa ating mga kababayang Pilipino.
Ang releases na ito ay February 22 pa ito. Late nga lang kasi sabi ko nga, wala yung editor ko, yung anak ko, 11 years old. Yung aking the third. Ano? So, ito ang aking babasahin. February 22, 2022. Press release. Hunasan joins covenant for the national calls for interfaith prayer gathering. Former Senator Gringo Hunasan has joined the covenant for the nation call for a national interfaith prayer gathering. Earlier, the covenant for the nation, a broad and exclusive alliance comprising various religious organizations, former government officials, and concerned citizens, wrote to the President, Excuse me. wrote to the President Ferdinand Marcos Jr. and former President Rodrigo Roa Duterte, urging them to lead an interfaith rally. This, as the country continues to face increasing political crisis amid several pressing national issues. During this time, former Senator Hunasan was among those who called for sobriety between the two camps as example for political unity. Former President Duterte confirmed through Senator Bongo that he is open to the suggestion of leading the interfaith prayer gathering with the President Marcos. Kami ay nananawagan sa lahat ng leaders ng bahay, ibig sabihin pamilya ito, simbahan at pamahalaan na manalangin at makipagtipan sa Diyos para sa bayan, pamahalaan at mamamayang Pilipino tungo sa pagkakaisa para sa katwiran, katarungan, kapayapaan, kaunlaran, maayos at maunlad na pamilyang Pilipino at lahat pa ng makakabuti sa bansa na may papagsahantabi ng lahat ng personal na interes at politika. The group said in a recent statement, walang ibang interes maliban sa interes ng bayan at kapakanan ng Pilipino at kinabukasan ng ating mga anak. It added, this statement was signed by former Senator Hunasan, Bishop Dr. Gripo Boots Bilica, Bishop Ruben Abante, DG Attorney Jeremiah Bilica, Attorney DDJ Eduardo Bringas, Brigadier General DDJ Carlos Kita, retired, Secretary Congressman Mike Defensor, Jerry Bringas, Andy Gonzaga, Director, Glendol Badol, Director Lisel Bisorde, Bibi Nebreda, Judy Nebreda, Cesar Ola, Clip Mendoza, and Chairman Greco Bilica, MNSA. The Covenant for the Nation is comprised of professionals, bishop, pastor, former government official, and retired personnel from the AFP and Philippine National Police. Among the organization involved, this initiative at the Lighthouse Lords, Vineyard, Joshua, Change Agent, Joshua Men of Covenant, Rock and Roll Movement, Community Operation for Public Service Incorporation, PDS, and Defenders of Justice. So ito yung panawagan ng the Defenders of Justice. Sana
Sa pangalan pa lang, maganda ng paningin at pananaw sa ating kinabukasan at lalo na sa kanilang mga objective dahil ang lahat ng inaapi ay tutulungan at sa pag-unlad at katahimikan ng ating bayan. Kami ay nakikisa ang vanguard of democracy. Ang sarap mangarap sa mapayapang bayan. Ang sarap ang pakiramdam kung tayo ay nakakatulong sa bayan. Sana ang panawagan namin, ang panawagan ng aming vanguard of democracy, katahimikan ng ating bayan at sana'y mawala ang korupsyon tungo sa pag-unlad ng ating bayan. At kami sumusuporta sa Defenders of Justice. Saludo po kami sa inyo, sir. Napakasarap basahin at pakinggan at marinig ang mga ganong mga layuning organization. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Iba pa rin yung kaya Covenant for the Nation. Pag sabi mo kasi tipanan, kasama ang Diyos dyan eh. At saka tipanan, kasama ang Diyos at ang tao. So, merong parameters yan. Pag nakipagtipan ka sa Diyos, siya ang magiging Diyos mo, pagpapalain niya, ingatan ng bayan mo, pero susundin mo rin ang kanyang mga utos. Yun naman ang kapalit. So, kaya ho natin sila niyayaya na makipagtipan sa Diyos. Dahil hindi yan open na bati na tayo para lang survive tayo pareho. Wala lang. Pero mag-ayos tayo, tapos iayos natin yung mali or tigil natin ang mali, tapos gawin naman natin ang tama. So ano yung tama? Ano yung mali? Yun, pag-usapan ng maayos.